Habang tumitindi ang inyong pag-persecute sa mga Duterte, mas lalong nadadagdagan ang susuporta sa kanila. At isa na ako dyan. Dati, neutral lang ako. Ayaw kong pumanig kung kahit saan. Pero ngayon, susuporta ako kay Sara. Kasi wala namang mangyayari talaga eh. Paglalaroan lang tayo nito hanggang 2028 election. At posible pa, nadayain nila ang 2028 election o di kaya magtatagumpay talaga sila sa impeachment nitong nilalakad nila ngayon, niluluto. Itong bago lang, yung mga akbayan na naman ito, mga bata. Ako'y naaawa sa mga batang ito eh. Yung bang naano na yung mga utak, nabago na talaga, nasira na. Hindi na nila makita. Glaring naman kasi, kita ng lahat. Pero hindi pa rin makita. Kita na yung kalukuhan. Sunod-sunod eh. Hindi lang flood control. Department of Education, yung mga classrooms, no? Na 22 lang classrooms ang nagawa itong 2025, magtatapos na itong taon. Sa agriculture, sa DA, yung mga farm to market roads, na ang dami din palang mga substandard at ang dami din mga ghost projects. At marami pa akong nakita na kung iisipin mo talaga, talagang winawalang hiya na tayong mga Pilipino, tayong ordinaryong mga mamamayan, mga garapal at yung mga tao dati na nagmamalinis. Kagaya kay Garin, sino bang mag-iisip na ganun pala to? May digbak siya na kasi na kaso to, pero ngayon pala, meron din palang kalukuhan tong babaeng ito. Ito si Luistro, na wala na ang mukha, parang pera talaga, bilog yung mukha, parang coins na ni ano eh. 20 pesos na coins, parang kamukha na talaga ni Luistro ito. Si Risa Hontiveros, na sa tingin ko noon, ang tuwid-tuwid, yung pala talagang makakaliwa ang kaisipan. Ang kanilang indoctrination, yung bang magmamanipulate, magaling talaga. Kasi biruin mo, yung pasabog ni Katunying, hindi naman si Katunying magagawa-gawa ng kwento eh. At dito lumabas ang kanilang mga diskusyon, kanilang pagtatalo, ito ba i-insertion o ito ay amendments? Dito na naman, mga laro eh, manipulation nga. Kaya ang lahat ng ito, lalo na itong pagpasok ni Boying Rimulya, na wala na talang ginawa kung hindi ipipersecute ang lahat na kasama o di kaya kaalyado ng mga Duterte liban sa mga Duterte mismo. Talagang dadaanan nila. Ang sakit, ang garapal, ang wawalang hiya, ang kakapal ng mga mukha. Si Villanueva, talaga naman to. Sa huli-huli, umatras ito si Boying kasi alam nyo na siguro kung anong nangyari. Itong lahat ng ito ay patong-patong na. Meron pang isa, na ito ay executive ng NGCP. Itong ating nagtatransmit, yung facilities o yung infrastructure natin na nag-facilitate ng ating mga power, sa power, yung ating kuryente. Nag-resign. Nag-resign siya. Kasi pumasok ang Maharlika Investment Corporation. Ito yung Maharlika Investment Fund. At sa pagpasok nito, gusto ng mga magnanakaw na itong mga taong talaga namang hindi mahirap magsalita dito, baka ma-foul tayo eh. Gusto nila makakuha ng 20% na parte sa total ng NGCP. Gusto na silang magkakaroon ng portion doon na 20%. Yung stake nila. Grabe, Pinaghihirapan ng ibang tao upang ito ay matayo, itong NGCP, although may kalukuhan din itong NGCP. Ngayong namumunga na, papasok na ngayon. Kasi ito yung kanilang talagang agenda noon pa na gusto nila yung sa PI nila. Gusto nila ito nga papasukin. Ayun, napasok na talaga nila. Kaya itong isang executive na ito ay nag-resign. At ang ibang mga businessmen,
yung matitino, ay nagpahiwatig na ng pagkadismaya kay Bongbong. Liban dun sa mga yung mga corrupt din na kalaban ng mga Duterte, kalaban ni Digong, itong Ayala, Pangilinan, Lopez, Lopez ba yun? Kung sino pa yung iba. Itong mga to ay mga kalaban ni Digong. Pero yung mga matitino, gusto nila na kumilos na ito si Bongbong. Kasi bakit? Kahit anong sabihin ni Marcos, yung sinabi niyang, hindi ko alam bakit tayo nagkaganito. Hindi po pwede, Mr. President. Ikaw lang talaga ang pinakamataas. Sino pa bang sisisihin mo sa taas? Ang nangyari ngayon, kunwari, sinisisi niya yung sa baba. Pero for 3 years, Mr. President, kung ikay talagang nagtrabaho lang, kaya tama talaga sinabi ni Digong At ito si Rowena, anong attorney na to lawyer Guanzon, ang sinabi niya, ang taong ito hindi nagtatrabaho. Parang yung sa amin dito, papasok lang, kunwari iikot-ikot sa private sector. Tapos naghihintay kung kailan ang labasan, ang knock-off time. Pag nag-break, ang hahaba ng break. Ganun din dito si walang ginawa ito, kaya nagulat siya bakit nagkaganito. Ba't ka magugulat? Sa kalaki-laki ng iyong confidential at saka intelligence fund, magagamit mo ito para magpasahod ka kung sino man dyan na magmamanman. Pero kung ganito ka, nabigla kang nagulat na paano tayo nagkaganito na 22 classrooms lang na-construct, nasaan yung iba? Aba. Tapos yung ibang mga nangyari ngayon na wala kang alam, pagkatapos sasabihin mo lang na ikaw ang nagiging susi na nagsilabas itong mga ganito. Hindi. Ang kalikasan, Mr. President, ang nagiging dahilan, sinira yung inyong mga gawa. Kaya nag-umpisa itong ganito. Kaya hindi po pwede mga kapatid na isisi natin sa iba kung tayo isang leader. Hindi talaga po pwede yun. Kaya for 2028 election, at sana, matutuloy ito. Kasi sa tingin ko, baka hindi. Kasi baka magrevolusyon EDSA o kanong-anong revolusyon meron tayo. Kasi kunti na lang. Itong mga taong ito, kita na nila kung ano ang pagkadismaya ng mga tao. Marami na rin galit Pero patuloy pa rin. Parang si Marcos Sr. noon, kahit sinabihan na siyang ganito, ganyan, ang loko-loko dineclare pa talaga niya ang martial law. Lalo ngayon. Itong nangyari sa ngayon sa atin, parang martial law time na rin ito. Abutan ko ito 67 years old na ako Yung mga panggigipit, gigipitin ka talaga. Kagaya nito, mga estudyante, ilan yung nila, 200 plus? Dahil nag-rally against itong gusto nilang papanagutin sa flood control. Hinuli, 200 plus ka estudyante. Pero itong mga congressman na klarong-klaro naman talaga na merong katiwalian, wala. Kaya ang lesson dito sa inyo mga kapatid, kung kayo'y nasa mababang posisyon ng ating gobyerno, huwag talaga kayo magpagamit. Darating talagang araw, kayo talaga ang makukulong. Itong mga taong ito, masaya, maswerte. Dahil sila'y nagpakasasa sa pera na kayo ang naglikha ng paraan upang itong pera na to ay mapagtakpan at hindi makita ang mga ebidensya. Pero lalabas din kasi, mga kapatid, kayo na sa DPWH, sa education, kahit saan. Huwag kayong magpagamit. Kaya yung sa isang Senate hearing, yung isang isang officer ng sa executive department pa rin, sabi niya, sumusunod lang daw siya sa utos ng kung sino man yung nag-utos sa kanya. Ay ngayon siya nalalagay sa alanganin. Kasi, pwede naman tayong tumanggi. Kung hindi natin matiis, mas mabuti pa, umalis ka na lang. May kahirapan talaga, mga kapatid, pero nadaanan ko rin yan sa private sector. Ako talaga nagsabing ako'y alis at ako talaga umalis. Kasi,
merong wala namang korupsyon, ano? Wala namang korupsyon. Pero may mga bagay kasi, may mga kalagayan na hindi mo kayang dalhin. At ayaw mong ilagay ang iyong sarili dyan kasi darating ang araw, ikaw talagang tatamaan. Kaya yung nagsabi sa akin noon, nakasama ko, Dre, ikaw sana ang gagawin namin ganito. Tumanggi ako eh. Talo-talo pa kami niyan. Ano nangyari sa kanya? Sa pressure sa trabaho, bumigay. Bumigay talaga. Kaya, hindi naman masama, no, na magpapapressure tayo. Basta, tino lang. Hindi yung manloko, manlamang tayo, o kaya, suportahan natin yung kalukuhan ng mga taong nasa taas natin. Magiging malinis tayo kasi darating ang araw na tayo ay magmuni-muni, kagaya ko ngayon, no? Nagmuni-muni ako. Mga ilang taon na itong nagmuni-muni. Wala ako talagang regrets. Wala akong pinagsisihan. Wala din akong kinatatakutan. Kasi bakit? Wala naman akong ginawa na masama. Wala akong inagrabyado. Wala din akong kalukuhang ginawa habang ako'y naghahanap buhay. Kaya ganyan din kayo, mga kapatid na sa ating gobyerno. Ang akala ninyo protektado kayo, maniwala kayo. Kayong maliliit na isda, kayo talagang mauunang piprituhin. Piprituhin talaga kayo. Pag nangyari yan, kawawa kasi pati mga anak ninyo damay sa inyo. Kaya, leksyon ito itong nangyari sa ating bayan ngayon. Leksyon ito na ang mga tao na nasa kapangyarihan, gagamitin lang tayo mga tao na nandito sa baba. At pagdating ng araw, pag merong mga investigasyon, meron ng kung anong mangyayari na hindi ka nais-nais, sigurado yan. Sila libre, ang lahat ng sisi sa iyo. At ikaw mananakot, sila ngingiti-ngiti lang, kagaya nito.